The scale on the map is 1:n. A square field has an area of 1,600 square meters. Is represented by 1 square cm. The value of n is what? Okay? So, i-recall lang natin no, na kapag meron tayong sabihin natin scale na 1:100, okay? Ang ibig sabihin nito, 1 unit doon sa map, 1 unit in the map, 100 units sa ground, sa actual. Okay? Parehong units ang pinag-usapan dito. 100 units in ground. Okay? So, in actual para realistic tayo. Kasi meron namang hindi ground na in-scale. So, ang ibig sabihin nito, no? Kung meron tayong 1 meter na length doon sa map, 100 meters ang katumbas doon sa actual. Kapag meron tayong 1 cm dito sa map or 1 mm, sa actual 100 mm and so on. Meron tayong 1:n. So, n sa actual, 1 unit sa map. Okay lang? So, itong square field, 1,600, hindi natin actually kailangan na balangkasin pa natin ang ating dimensions ng square sa kadahilanan na ang tawag dito, ang object doon sa map at saka yung object doon sa ground ay similar figures. Ito mga square to class, ang square dyan sa map at saka yung square doon sa field, similar figures. Hindi necessary no na tawag dito na kailangan, hindi necessary na square actually. Kahit anong shape yon, kahit irregular na shape, similar figures pa rin. Ang ibig kong sabihin, class, pwede natin gamitan ng similar figures yung ating solution. Okay? So, baligtarin ko lang no kasi instead na 1:n, gawin ko lang n:1. Pareho lang yan. Basta ang importante, alam natin na ito yung sa map ang numerator o ito yung sa ground sa numerator, sa map ang denominator. So, sa ground ay 1,600 sa actual. Okay? Tapos sa numerator, yun yung 1. Pero dapat parehong unit. 1 square cm kasi ito. Samantalang ito class ay square meters. So, gawin natin parehong square meters or parehong square cm. Ikaw lang bahala. Gawin ko tong parehong square meter. So, i-multiply ko to class ng 1 meter all over 100 cm. Tapos square natin para magiging square cm. Okay? Magiging square meter. Makancel yung square cm. Ito class ay proportion of area. Area over area. Area sa ground, area sa map. Ito, linear dimensions to class. N sa ground tapos over 1 sa map. That's why ang ating linear dimensions, i-raise to 2 pa natin to. Okay? Naghanap ako ng kulay. Raise to 2. Ito yun. Yan ang proportion natin sa similar figures. Ang area, naalala nyo to, kung i-recall lang natin no, para mas matandaan natin. Meron tayong area 1 over area 2 is equal to x1 over corresponding to na dimensions raised to 2. Kapag meron tayong volume 1 over volume 2, corresponding na dimensions x1 over x2 cube. Yun yung ating proportion for similar figures. So, dito nangyari, area tayo. So, meron tayong n squared. That's why binaligtad natin class. N squared is equal to what? Magiging ilan to? 1,600 divided by 10,000. Actually, this is 16 million. Kasi 1,600 times pala. Kasi 1 over 100 raised to 2 is 10,000. So, magiging 16,000. I-multiply to class doon sa taas. Or i-calculate na lang para hindi mag-isip, no? It's actually 16 million. Okay? 16 million. Yan. Square root of that will be 4,000. Okay? I-check lang natin class yung ating mga numerical value. I-flash natin yung ating Canon na calculator. Check ko kung nag-load na siya. Okay? We have this 1,600
Okay? 1,600 all over 1 over 100 squared. 100 squared. Yan. Isa, dalawa, tatlo. 16 million nga. Tapos the square root of that 16 million is 4,000 nga. And that is our answer. 4,000 for this problem. Letter A. Next na problem. If 5 masons can earn 675 in 6 days, medyo obsolete ang ating mga data dito, class. Imagine, 5 person, 675 lang natanggap sa loob ng 6 na araw. Anyway, ang importante natin dito yung analysis. How much can 12 carpenters receiving the same rate earn in 10 days? So, magkano yung tatanggapin ng 12 na skilled worker pa rin itong class? 12 carpenters sa loob ng 10 days ng the same na rate ng mason. So, ang gagawin lang natin, kukunin natin ang rate na yon. Yun yung key sa ating solusyon. So, ang rate nito, class, ay 675 ang natanggap nilang 5. So, ito yung 675 per 5 persons. Pero sa loob to class ng 6 days. So, 675 divided by 5 times 6. Ito yung ating rate. So, magkano to? Naka-flash pa yung ating calculator. Okay, so, i-calculate ko na lang dito, class. Ano yun? AC lang dapat. 675. Tapos, over 30. Yan yan. That is 22.5 lang per day. Yan lang yung rate nila. 22.5. Grabe. Kuwan pa to, class. Panahon pa to sa mga dinosaur. 22.5 pesos per day yung kanilang rate. Per person per day yan, class. Per person per day. Okay, yun yung rate nila. Alright, so magkano yung tatanggapin ng 12 na persons or 12 na carpenters sa the same na rate. So ang rate natin ay 22.5 tapos 12 na persons, no? 12 na persons, 12 na carpenters tapos sa loob ng 10 days. Yan yung sagot. Okay? How much is that? That is 2,700. I-verify natin. We have this AC. 22.5 times 120. That is the answer. 2,700 talaga. Okay? 2,700 pesos. Sunod na problem. Okay, balik natin sa malaki. 2 flat pulleys have a center-to-center distance of 137 cm and diameters of 72 cm and 36 cm respectively. Neglecting the sagging of belt. Okay, compute the length of belt if both pulleys will rotate in the same direction. Kapag mag-rotate sila in the same direction, ganito yung kanilang arrangement. I-draw ko lang dito, ha. Manual ko lang talaga to, class, pag-drawing so that ma-emphasize natin yung mga bagay na importante dito na hindi natin makuha sa yung manual na drawing. Ang makita kasi mo agad sa tawag dito, accurate na drawing, pero importante na wala naman tayong accurate na drawing dating sa examination. Maliban na lang kung given yung drawing, class, tayo ang mag-compose ng ating drawing. O ganito. Para makita nyo talaga na ganyan lang yung mga drawings natin. Now, merong pag mag-move sila in the same direction, no? Ibig sabihin ang kanilang arrangement ay ganito. Ang kanilang pagkalagay sa belt ay ganito. Tangent point, tapos tangent point dito. Okay? Tapos tangent point dito. Tangent point dito. Ito yung ating belt. Dito yung point of tangency. Ito yung ating belt. Dito yung point of tangency. Pasensya na yan sa drawing, class. Tapos may portion na kapulupot pa. I-neglect natin yung sagging ng belt. Ibig sabihin, hindi natin i-consider yung nagpi-play siya. Importante kasi yun, no? Pero i-neglect lang natin dito kasi wala tayong data for that.
Okay, ang gagawin lang natin dito no ay mag-create tayo ng radius doon sa point of tangency. Dito tayo nag-tangent. So, ito yung radius natin. 72 yung diameter. So, this is 36 yung radius. Ganon din dito, class. 36 ang radius dito. Natural, no? Isang circle lang yan. Dito rin, class. Dito. Okay, this is 36 ang diameter. Diameters kasi yan. Ibig sabihin, 18 ang radius. 18 to, class. 18 din dito. Okay? Ang gagawin lang natin para makuha natin yung total length ng belt ay ang length nito, let us call that Z, plus length nito, pareho lang to sila, class, times 2. Kasi itong nakapulupot na malaki, itong nakapulupot na maliit. Ang idea dito, no, ito kasi na angle, maghanap ako ng kulay blue. Ito na angle dito, let us call this angle alpha, ay equal sa angle dito. Alpha din to, class. Kanya? Ang nangyari kasi dito, ito na radius at saka ito na radius ay parallel to each other. Konsepto yan, class, hindi natin assumption lang. Kasi pareho silang doon sa point of tangency, doon sa the same na tangent na line. So, ang radius kasi, ito yung principle, no? Ang radius kasi at saka yung tangent line ay always perpendicular to each other doon sa point of tangency. Kuha niya yan. Uulitin ko. Ang tangent line at saka yung radius ay always perpendicular to each other doon sa point of tangency. That's why ito na line na tangent sa circle at saka ito na radius perpendicular ito. Silang dalawa. Ganon din ito na line at saka ito na radius perpendicular din. That's why itong dalawa ay parallel to each other. Ganon din itong dalawa, parallel to each other, class. Okay? So, tawagin natin to dito na angle theta. Itong angle na to. Let us call this angle theta. Ganon din dito, class. Theta din to. Ha? So, what is the length Z? Paano natin makuha ang length na ito? Itong length na yan. Alam natin na ang center to center distance ay 137 cm kasi given to, class. So, another kulay tayo. Center to center ito. Ang brown. Center to center tayo. 137 ito. Okay. 137 cm. Okay. So, paano natin makuha yung Z? Tapos, kukunin natin yung mga angles. Unahin natin pag-solve yung theta. Madali lang actually pagkuha sa Z, class kasi itong 137, galing yan dito, no? Galing yan dito at saka dito. Dahil parallel to sila to each other, kung itulak natin ang line na nag-connect dyan, dito sa point mismo, itulak natin pataas, horizontally, vertically, horizontal pa rin, manatili pa rin horizontal ang line. Ang mangyari niyan, mag-move lang siya ng naka-slant na 18. So, ibig sabihin, ito yung magiging movement niya. Nandito siya, class. Ito lang ang triangle na kailangan natin. Medyo lumiko-liko tayo. Burahin natin yan. So, ito yun. Ganyan. So, itong angle na to, theta din to, class. Ito din ay theta. Kanya? So, ang ibig sabihin nito, no, kung 80, umakyat tayo ng naka-slant na 18, umakyat din dito. Naka-slant din to na 18. Dahil 36 to, 18 din to, class. Gets niya itong kalahati. 18 ito, 18 dito, a total of 36. Ha? So, masolve na natin ngayon yung Z kasi meron tayong 18, meron tayong 137. So, lagyan ko lang to ng label dito. Ito dito ay 18 lang. Okay? Ito ay 137. Kuha natin yung value ng Z from the figure. What is that Z? By Pythagorean theorem, that is the Z squared plus 18 squared is equal to 137 squared. Isulat ko lang. Dito ako, class. Z squared plus, ibahin natin kulay, mas matingkad. Z squared plus 18 squared is equal to 137 squared. So, masolve natin ngayon yung Z. That is equal to, mag-calculate lang ako dito, class. Kasi hindi ko na na-flash yung calculator natin. Check ko lang, okay?
Saan na tayo? Square root of 1, hindi pa naka-on. Square root of 137 squared minus 18 squared. That is equal to 135.81. 135.81 cm. That is our Z. Take note na dalawa yan, meron pa dito sa baba. So, dalawa na lang ang kulang nating class. Itong mga nakapulupot. Nakapulupot dito, nakapulupot dito, at saka nakapulupot dito. Okay? How to solve this nakapulupot na length? Arc lang yan ng circle. Ano ang formula ng arc ng circle? Na may central angle na in degrees. We have this, tawagin natin na S. S as to theta in degrees is equal to, in degree to class. Okay? It's equal to 2 pi radius ng circle as to 360 degrees. Degrees din kasi naka-degree dito. So, kailangan natin makuha yung central angle nila na alpha dito sa malaki, tapos theta dito sa maliit. Masolve actually natin yung theta galing dito mismo na triangle. Kasi cosine of theta, alam natin yung adjacent, 18, ang hypotenuse, 137 kasi 90 degrees yan dito, class. That's why nakagawa tayo ng Pythagorean theorem kasi right triangle to. Ulitin ko, perpendicular to dito, radius and tangent line. Okay, what is cosine of theta from the figure? The cosine of theta is equal to adjacent 18 over the hypotenuse 137. So, theta over theta over 2 lang pala to, hindi to buong theta. Kasi nag-create tayo dyan ng horizontal line dito, class. Oh. Kalahati lang yan. Dito yan, no? Sana yung brown ito. Ito yan, theta over 2 lang yan kasi ito yung ating 137 actually na original. Okay, itinulak lang natin doon sa taas. Right, so this is only theta over 2. Lagyan ko yan ng over 2 dyan para clear. So this is theta over 2. Okay? So we have this value ng theta. Arc cosine of 18 over 137. Shift cosine of 18 all over, nadubli ng over ko. 137, that is equal to 82.45 ang theta over 2 times 2 natin. That is 164.9. 164.9 degrees. Okay. So, meron na tayong theta. Makuha natin yung alpha. Natural, ang alpha from the figure is 360 degrees minus theta. And this is equal to what? This is equal to 195.1. 195.1 degrees. Meron na tayong alpha and theta. Makuha na natin yung mga nakapulupot gamit ng formula na ito. Okay? Tawagin natin to na S1. Ito naman dito ay S2. Diretsuhin na natin, ha? Ang length ng tawag dito ng belt ay equal to 2Z. Okay? Plus. Okay? Itong S1, ano yung S1 natin? 2 pi radius. 2 pi, ang radius niya, class, ay ilan yan? 36. Cross multiply itong theta, or gawin natin to, class, na phi para mas general mag-represent sa theta at saka sa alpha. Baka sabihin nyo na hindi yan kasali ang alpha dyan. So, ang ating phi dito, class, ang ating phi dito, para sa S1 ay itong alpha, yun yung central angle niya. So, ito yung gagamitin natin, 195.1. Kuha nyo? 195. I think kailangan ko i-load na lang yung calcu. Or wala muna. 195. 195.1. Tama, no? All over 360. Tapos plus. Okay? 2 pi radius. Ang radius natin ngayon ay 18, yung maliit na nakapulupot, ang S2, ito. Tapos, ang central angle ay theta, 164.9 all over 360. Yan yung ating i-calculate. Kanya? So, i-load natin yung ating Canon calculator. We have this one. Sana tayo? 2 times Z1. Or 2 times Z, 135.81. 135.81. Okay?
Ditsuin lang natin to class pag-calcu plus. Tapos, ang 2 pi over 360 actually ay common sa dalawa, no? 2 pi over 360. So, i-factor ko na lang yung class. 2 shift pi all over 360. Para ang gagawin kong calculation class ay yung mga angles na lang at saka radius. 36 times 195.1, excuse me, plus 18 times 164.9. Yan yun. Yan ang ating sagot. 446. Ano yan? 0.01. Letter C yung ating sagot. 446.01. Letter C. That is our L. Ayos lang. That is the answer for part 1. Centimeters. Part 2. Yung part 2 natin. Compute the length of the belt if the belt is will be cross-connected to make the pulleys rotate in opposite directions. So, ganitohin natin pag-draw. Para mag-rotate sila in opposite directions, dapat naka-cross-connect daw sila. Very clear yung instruction na yan. Hindi ka na mag-isip. Ang iba kasi nito na problem. Okay, may version nito na hindi sinabi kung paano i-connect yung mga belts. Basta ang importante, gawan mo sila ng paraan na mag-rotate in opposite direction. Pag-rotate ng belt, mag-opposite direction sila. So ganitohin natin class. Anyway, naka-describe sa problem na mag-tangent dito at saka dito. Okay? Take note class, so ulitin ko na kapag mag-erect tayo ng radius dito sa point of tangency, that is always perpendicular to this line doon sa point of tangency. So dito at saka dito yon ang ating tangent line. Ito yung ating cross-connected na belt. Okay? So meron din nakapulupot. Pag ikot ng isa, natural, magre-reverse yung isa. Ayan, nakapulupot siya. Boom. Importante yun, may sound effect. Pag walang sound effect, wrong. Boom. Okay, ano ang total length ng belt na yan? So, gawin din natin itong class, itong portion dito. Tawagin din natin ito na Z. From here to here. Okay? Mag-erect tayo ng mga tangents. So, ang ating tangents ulitin ko. This is perpendicular to the itong radius na to, perpendicular to the tangent line. Ito ay 36. Ito din ay perpendicular to the tangent line dun sa point of tangency. Ating figure class, kung hindi yan tangent, okay lang. Basta ang importante alam natin. Yung importante sa manual lang na drawing. Okay, ito rin class, perpendicular din to. This is 18. Ito din dito ay 18. Okay? So kung para makuha natin yung Z class, tulad ng ginawa natin kanina, itong center to center distance na given, okay? Itong Z natin, itulak natin doon sa taas. Tingnan nyo ito yung 137, di ba? 137. Take note na ang 137 na yan ay nandito yan. Dadaan yan actually dito sa kung saan sila nag-meet. Actually, yun yung isa sa mga tanong. Ang gagawin natin dito, itong line na to, kasi perpendicular to class to this line, itulak natin to dito, idugtong lang natin class. Ibig sabihin, kung idugtong mo to, maging straight line lang kasi pareho silang perpendicular sa the same na line. So, magiging ganito lang siya dito. 18 din to na extension. 18 din yan. Ang ginawa lang natin dito, tinulak lang natin to, tinulak lang natin to papunta doon. So, ang mangyari nito, itong line na to, matulak natin dito. Doon to. Kasi perpendicular yan sa mga radius. So, ito na yung ating isosolve. Ito yung ating isosolve. Kung anong length nitong Dinoco class, I call that Z. Yun yung length nito. Yun yung length nito na line. The same length nito na line from here hanggang dito. Ulitin ko, itong from here hanggang dito ay length Z. Okay? So, meron tayong triangle ngayon. Ito yung ating central angle dito, class. Let's call this theta. Okay? Theta ito. Ibig sabihin, kalahati tayo. This is theta over 2. Tama, no? Ito ring class ay theta dito. Dito sa loob, theta din to. Dito, tawagin natin to na alpha uli. Alpha ito. So, dito class,
alpha din. Ang mga nakapulupot, lahat ngayon ay parihong central angle alpha. Mga nakapulupot. How about class the z? Okay? By Pythagorean theorem kasi alam natin yung dalawang sides, perpendicular dito yung ating angle. Okay? So, meron tayong equation for z squared. Ito yun, z squared plus 18 plus 36 squared is equal to 137. Solve natin ngayon yung z. That is equal to what? Squared ba to? Okay, Pythagorean theorem. Square root of 137 squared minus 18 plus 36 squared. 18 plus 36 is 54, no? Yan. 125.91. 125.91 itong z. Ayos lang. So, sunod natin gagawin ay kukunin natin yung angle theta for cosine theta over 2. Ano yan? Pareho lang to class o umulit lang tayo class. Mag-iba lang yung ating figure. Cosine theta over 2 is adjacent. That is 36 plus 18. 54 ba yan? So, wag na. Sulat lang natin. 36 plus 18 divided by the hypotenuse, 137. Okay? Kuha natin class yung value ng theta. Ilan to? Ang value ng theta ay equal to shift cosine of 36 plus 18 all over 137. And that is equal to 66.78 or 77 times 2. 133.57. 133.57 degrees. That is our theta. Therefore, ang ating alpha, ito yung may nagpulupot, is 360 degrees minus theta. Okay? And this is equal to what? Minus 360, that is equal to 226.43. 226.43 degrees. Finally, makuha natin yung total length ng ating belt. Ang total length natin ay equal to kanya 2z plus. Paano makuha yung mga nakapulupot? Ulitin ko class yung ating formula. Mag-ratio and proportion lang, no? Dito ko isulat class. Ating formula, ratio and proportion, S as to alpha dito. Alpha in degrees tayo. Alpha in degrees is equal to 2 pi radius. That is the circumference ng circle. 2 pi radius as to 360 degrees. Yun yung gagamitin natin na formula. So, bali, ito yung ating S1. Ito yung ating S1 dito. Okay? Ito yung ating S2. So, what is the value ng L? Una, yung S1, that is 2 pi radius. Meron siyang radius na 36. Central angle alpha ay 226. 226.43 all over 360. Alright? So, tanggalin ko yan. I-load ko na yung ating calcu. Plus 2 pi radius. The radius ngayon is 18. Tapos, central angle pareho pa rin. 226.43. All over what? 360. Yan yung i-calcu natin. So, tingnan natin class sa ating calculator, baby. Natin ha. AC, we have this 2 times Z. The Z natin is 125.91. 125.91. Alright? Plus, tas i-factor na lang ko na lang class yung 2 pi over 360. Factor ko na lang yan. Plus 2 pi times, pati yung central angle, 226.43. Kasi parang yung central angle na yan. Diba? All over 360. Para ang matira sa ating isum up na lang ay iksi yung ating calculation. 36 plus 18. Yan yan. And this is the answer. For 65.22. That is 222. Tama. For 65.22, that is letter B. Chicken Joy, baby! Yan, letter B yung ating sagot. For 65.22 cm.
Okay lang? Dali lang na. Sunod. Geometry lang talaga to class. Sunod na problem. Determine the distance of the point from the center of the bigger pulley where the belt will cross when cross-connected. So, sa condition na to, ano raw to class? Tawagin natin to na X. Okay, dito ako. Anong kulay? Dilaw. Ito. Ano daw tong X? Ito yung X natin. Okay, what is that value X? From the figure class, horizontal as to 36, as 137, as to 36 plus 18. Okay? So, tingnan natin ha. Kailangan ko pa ba i-redraw? Hindi na, no? Ganito lang yung ating solution dito, class. Horizontal x as to 36. Okay? Is equal to horizontal 137 over 36 plus 18. Yun yung sagot. Ha? Kailangan ko yatang bumaba. Letter A yung sagot natin. So, tanggalin ko lang muna yan. Horizontal as to x. Horizontal as to 36 pala. As horizontal 137 as to 36 plus 18. Yun yung ating makuha, class. X is equal to, i-calculate lang natin. Okay? 36 times 137 all over 36 plus 18. That is the answer. 274 over 3. 91 point 91 point ulit-ulit kasi yan. Yan yung ating sagot. Pebes centimeter. So, uulitin ko, class. Ang ginawa lang natin dito, no? Ang ginawa natin dito, ito yung malaking circle, maliit na circle. Okay? Nag-cross tayo dyan. Nag-cross tayo dyan. Kinuha natin ang distance na to. Kinuha natin ang distance na to, class. Galing sa center. Ito yung X. Take note na ang distance na to galing dito papunta dyan ay 137. So, ang ginawa natin, nag-proportion tayo. Tingnan. X, niya. X as to 36. As ang ginawa natin dito, itong line na to, tinulak natin doon sa taas, pinarallel natin. Kuha. So, meron tayong dalawang triangle, nag-proportion tayo, hypotenuse. Tingnan nyo, hypotenuse sa triangle na to. Hypotenuse as to this length, as hypotenuse 137 as to that length 36 plus 18. Yun yung ginawa natin, ha? That's the solution for set 5 na ito, set 5. Sunod nitong class ay mag pre-board tayo, pre-board exam. Stop recording.